Samahan niyo po ako, pakibuksan po ang inyong mga Biblia sa aklat po ng Korinto. First Corinthians chapter 10. Siguro matatapos ko na po yung chapter 10 ngayon, Baka naiinip na po kayo. First Corinthians 10 verse 31. Sabi po ng linya ng salita ng Diyos. So, whether you eat or drink, or whatever you do all to the glory of God. Give no offense to Jews or to Greeks or to the church of God, just as I try to please everyone to everything I do, not seeking my own advantage, but that of many, that they may be saved. Be imitators of me as I am of Christ. Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po ay muling lumalapit sa inyo. Muli kaming humihingi ng tulong at ang salita ninyo ay aming pag-uusapan. Tulungan po ang aming mga payak na kaisipan na kami ay patuloy na matuto sa inyong mga salita. Tuloy na ang katotohanan ay aming pong maunawaan at mangusap sa aming puso at kaisipan. Tulungan po ang bawat sa amin at salita ninyo ay tunay na maitanim sa aming mga puso. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Isa sa problema at concern sa buhay ng mga mananampal ng mga tao sa balat ng lupa is their pride. Ang bagay na to ay lagi po nating concern at dahil din dito kung bakit ang Diyos ay nagalit sa tao dahil sa kagaya nito. Isa sa issue ng Old Testament o ang issue ng Lumang Tipan kung bakit kumain si Eva at Adan doon sa bungang pinagbabawal ng Diyos is that they will be like God. Magiging kahalintulad sila ng Diyos. Kung bakit ang Diyos naghalit, kasi ganun yung nais nila. They want to be like God. Kaya pagdating sa Kristyanismo, this also ay battle, lalo na po sa mga taga-Korinto. Kaya tuloy natin mga kapatid ang ating pag-aaral, warning against idolatry. Napag-usapan na po natin in verse 1 hanggang verse 13, an illustration in the past. Ito yung pagkahalimbawa o pagbibigay ng halimbawa at pagpapaalala ni Apostol Pablo na mga nangyari sa Old Testament at nauulit ang kanyang kasaysayan. Sabi niya, ito yung nangyari in the past. Do not copy it. And then in verse 14 hanggang verse 22, we saw the Monday na pinapalayo tayo sa idolatry, wherein sometimes idolatry, hindi ito simpleng mga ribulto. Minsan kahit yung mga sarili natin, pag kinukuha at gusto nating makuha yung glory mula sa Diyos at itinataas ang ating mga sarili because of our pride o sa Tagalog sa ating kayabangan, nagiging idolatry po yun. And then in verse 23 to 31, napag-usapan po natin a purpose to accomplish. Yung unang bahagi nito, mga kapatid, ang layunin kung bakit nag-iingat ang isang mananampalataya sa kanyang pagkain, hindi po lahat ng pagkain ang pinag-usapan. Ang pinag-usapan natin ay yung mga pagkain inalay sa Diyos-Diyosan. Yun po yung konteksto po ng 1 Corinthians 10. Na maging maingat tayo, we might offend somebody o yung kanilang konsyensya ay hindi maging maayos dahil sa bagay po na yon.
Yung ikalawang bahagi po nito, yung a purpose to accomplish, ay patungkol naman po ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit ako nag-iingat? Is para sa kaluwalhatian ng Diyos. Binasa ko kanina hanggang chapter 11, verse 1. Napansin niyo ba? Kung ang hawak niyo po ay English Standard Version, ang ibibigay po sa inyo yung verse 1 ng chapter 11, nakasama doon sa nakadikit siya, tapos may hiwalay siya na pangungusap o may hiwalay na may distansya ng konti, nagpapalit po siya ng kanyang paragraph. Ang verse 1 ng chapter 11 ay mukhang kasali talaga doon sa chapter 10. Hindi siya nakasali dapat doon sa chapter 11. O baka tanungin niyo ako, Pastor, hindi ba yan ang isinulat ni Apostol Pablo? Ulitin ko po, no? Nung isinulat po yung mga libro ng Biblia, wala po talaga siyang chapter, wala rin siyang verse. Isinulat po ito dire-diretso lang. Okay? Wala itong nauso na lang yung chapter and verse. Nung gawin po yan ng mga mananampalataya at nauna ang division po ng chapter, pagkatapos ginawa nila yung division ng verse. Ibig sabihin, hindi si Apostol Pablo ang naglagay ng hati-hati nito, kung hindi po yung mga mananampalataya na lang na nauna po sa atin. Para mas madali yung kanilang mga references when they search things. Sa unang panahon, pagka nag-uusap yung mga Hudyo patungkol sa Bible, hindi na sasabihin sa iyo ang verse, pero sasabihin niya sa iyo yung linya mismo ng verse. Hindi na sasabihin sa iyo ng Isaiah 9:6. Sasabihin niya sa iyo ang nilalaman ng Isaias, Kabanatang Siyam, o yung sa Isaias, ganito yung nakasulat. They simply quote a verse o a line in the Old Testament, kahit hindi nila sasabihin yung chapter and verse. Ang sasabihin sa iyo, yung libro. Even our Lord Jesus Christ, sasabihin niya, ayon kay propeta ganito, o mga apostles din, ginagamit po yung mga ganong terminolohiya. Kaya yung pagkakahati po nito, yung mga una naghati, para sa kanila, yung verse 1 ng 11 ay kasama dun sa chapter 11. Sa tingin ko hindi po siya kasali, kamukha din po ng ibang mga commentators. Naniniwala sila na hindi kasali yung verse 1 ng chapter 11 sa chapter 11. Huwag niyo na po kung awayin, marami rin kaming kasama. Kahit pati po yung translation ng Tagalog, isinama po yung verse 1 sa 11, sa chapter 10. Ganon. May mangyayaring masama? Wala naman po. Ibig sabihin, yung usapin kasi ng chapter 8, 9, and 10 na magkakasama, mukhang yung 11 verse 1, kasama talaga siya doon sa punto po na iyon. Kaya nga yung verse 2, titingnan niyo po yung linya niya, sabi niya, now. Iba siya, sabi, ito po yung mga tinatawag nila mga transition. Now I commend you because you remember me in everything and maintain the traditions. Kaya mukhang nakahiwalay talaga yung, kasama talaga yung 11 verse 1. I'll explain that pagdating ko po doon sa verse 1 mamaya, pag natapos ko na yung chapter 10. Para saan ang pagiging maingat ng isang mananampalataya? Kahit po dito, hindi po ito not simply for one, i-explain pa ni Apostol Pablo yung iba pang niyang nais ipagawa sa mga taga-Korinto. Ulitin po natin yung pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po ng chapter 8 ay patungkol sa idolatry. Ito yung pagkaing karne na inialay sa mga Diyos-Diyosan. Hindi daw ito, wala itong kapangyarihan o epekto sa katawan ng isang kumain ito. Lalo na yung kaisipan ng taga-Korinto, yung pag nag-alay ka sa Diyos-Diyosan, yung karne na pinasukan ng evil spirit, kapag kinain mo,
magkakaroon ng epekto sa iyo ang evil spirits. Kaya kapag inalay mo sa Diyos-Diyosan, yung Diyos-Diyosan, lilinisin niya yon at magkakaroon yun ng kapangyarihan para ikaw ay lumakas. Ang sinasabi ni Pablo, kahit na ginawa nila yon sa kanilang pag-aalay, wala talaga totoong epekto yung karni na yon sa iyong katawan. Malinaw po. Pero sabi niya, yung the act o yung mismong paggawa ng pag-aalay doon sa Diyos-Diyosan, hindi ka rin naman pwedeng sumali doon. Yung pagkain ng karne at ginawa kang, yung ihinapag sa isang kainan, wala talagang epekto yon sa katawan. Pero yung act, yung pag-aalay sa Diyos-Diyosan, yun ang sinasabi ni Apostol Pablo na hindi dapat ginagawa ng mga Kristiyano. Bakit? Yun po yung ang idolatry. Yun po yung binigyan niya ng pagpapaliwanag yung halimbawa in chapter 10 na in the Old Testament, sumali sila sa pag-aalay doon sa mga Diyos-Diyosan na mga Pelisteo kung bakit ang Diyos nagalit sa Israelita. The act of offering, yun po yung kasalanan. Yung pagkain noon na hindi mo naman alam kung inialay o hindi, hindi daw yun talaga issue at walang epekto sa iyong pangangatawan. Naintindihan po natin. Kaya yung act o yung paggawa, yung pag-aalay mo ng mga bagay sa Diyos-Diyosan, malaking issue po yun. Yun po yung kinagagalit ng Diyos. Kaya, Pastor, pwede ba akong makikain o pinakain ako sa isang kainan? Hindi ko alam kung ito ay inialay sa Diyos-Diyosan o hindi. Sabi ni Pablo, kumain ka, huwag mo nang itanong. Pero, kapag nakisali ka doon sa pagan practice, ibang usapan na po yun. And that is sin. No, yung hindi ka makakakain hanggat hindi ka muna nag-aalay. Depende sa inyo po inaalay, merong hindi sila makakain hanggat di sila naglalagay ng maliit na platito doon sa isang rebulto, tapos maglalagay ng pagkain. Hindi sila kakain at di sila naglagay doon, ipang-usapan po yun. No, baka ikaw pa yung pasimuno, ipakainin niyo muna baka may mangyari sa atin. No, hindi po tama po yun. Yung mga lasenggo, may attitude yan na hindi yan iinom hanggat, tingnan ko baka meron naglalasing dito Wala naman sana lalagay niya muna yung takip ng gin bulag, yung gin, tapos lalagay niya ng gin yung takip, tapos itatapon muna. Pagan practice po yun, pag-aalay doon sa duwende. Alam nyo ba yon? Buti na lang walang tumango. Kung may tumango, parang may umiinom. Lalagyan nila yon, parang ako lang Tapos itatapon. Sasabihin sa iyo nung nagtapon, para sa mga kasama nating di natin nakikita. And that is pagan practice. Pastor, wag na kaming magbigay sa kanila, kami lang iinom. Hindi ko po sinasabing iinom kayo ng alak. Kasi sinasabi ko, meron ganun mga practice. Baka naman yung Diyos nyo itatapon yun sa ganon. Yan na po yung pagan practice, pag-aalay sa mga duwende sa inyong kapaligiran. Pagan practice po yan. Yun po yung kinagagalit ng Diyos. As we do that, tayo sa mga practices na to, kung ikaw ay taga-Korinto, may tinitinda sa palengke na inalay sa Diyos-Diyosan. Tapos, isa-serve. Pag niyaya ka, sabi niya ng isang unbeliever, niyaya ka, kain ka muna ng dinner sa amin. Kakain ka. Huwag mo nang itanong kung binili na yun sa palengke na inialay sa Diyos-Diyosan. You simply eat. Maliwanag po. Ulitin ko po, ang masama yung pakikisama sa practice o pag-aalay sa Diyos-Diyosan. Pero yung pagkain ng inialay sa Diyos-Diyosan, alam mo man, kahit hindi mo alam, inialay, walang epekto sa katawan po yun. Hindi ka lalakas. Hindi rin bubuting ang iyong kalusugan. Unless otherwise, kailangan mo yung karni na yon para sa iyong katawan.
Pero, sabi na, kung merong ma-offend na isang mananampalataya magsasabi sa'yo, yung pagkain na yan, yung karne dyan, yan, inialay sa Diyos-Diyosan. Para sa nagsabi sa'yo na inialay yun sa Diyos-Diyosan para hindi siya ma-offend, huwag ka nang kumain. Sa araw na yun, vegetarian ka muna. Sana may broccoli dun, o kaya may chop suey. Tapos iwalay mo lahat ng bacon. Siguro naman hindi kasama yun doon sa inalay, ano. Alam niyo yun? Hindi po to pandaraya, ano. Merong isang tao na hindi kumakain ng baboy kasi yun yung batas nila sa kanilang grupo. Di sila kakain ng karne ng baboy. Gutom na gutom na. Doon sa kantina, ang pagkain na lang baboy. Tatanong niya siguro kung kumain siya, no? Ang pinalista niya sa resibo, chicken. Pero gutom na siya. Sabi niya, kakain na ako, pero ilagay mo sa resibo, chicken. Kasi gutom na ako. Hindi po ito ganon, na parang pandarayang ganon. Pag walang nakakita, pwede. Pag may nakakakita, hindi pwede. Ang punto lang ni Apostol Pablo, baka may ma-offend. Baka ma-offend yung kasama mo. Kung hindi naman siya ma-offend, sige, tira. Alam niyo, kahit po yung mga vegetarian, hindi naman ito yung issue ng vegetarian po, merong mga vegetarian, nagrally sila sa isang restaurant na nagtitinda ng steak. Para makaganti yung restaurant owner, binuksan niya yung kurtina ng kanyang restaurant at kitang-kita siya sa labas. Tapos, doon niya niluto mismo doon sa harapan ng salamin yung steak. Para makabawi lang sa kanila. Kasi vegetarian at sa labas, nagra-rally, wala nang gustong pumasok sa restaurant niya. Ini-slice niya yung karne sa harapan nila, tapos inihaw niya sa harapan nila. Ganti-ganti lang. Hindi po ito ganun. Hindi ito issue ng vegetarian or mabigat kasi sa kanila yung issue na to. Mabigat. Kaya sabi ni Apostol Pablo, bakit tayo kailangan maging maingat? Bakit tayo kailangan maging maingat sa baka ma-offend o baka hindi naman ma-offend? Bakit kailangan kong pag-ingatan ang aking sarili? Doon po papasok yung verse 11. Ito yung pinakalayunin ng mga bagay na to. Sabi na, so whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Diyan po lamang yung mga Kristiyanong Pilipino. Nung may bisita kaming Amerikano, sabi nila, bakit lahat na lang pinag-pray nyo? Sabi, masyadong spiritual yung mga Kristiyanong Pilipino. Nag-breakfast kami, we have to pray, this is sa Thanksgiving. Pani merienda. Nag-pray kami ulit kasi ang dami namin Bibili kami pagkain, dami namin. Alam mo yun, iinumin na yung kanyang soft drinks. Tapos let's pray, sabi ng Tapos sabi nila after a day, ganito ba talaga kayo dito sa Pilipinas? Pinagpipray nyo lahat? Sabi nila, yes. Okay. Then natuto na sila. Di sila makamerienda, di kami nagpipray. Let's pray. Wala mang yung Pilipino, Ang sinasabi ni Apostol Pablo dito sa verse 31, whether ikaw ay kakain doon sa karne o hindi, o iinom ka ng iinumin nakahapag sa iyo, gawin mo lahat ito for God's glory o para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang pinaka-konteksto niya, kapag inihabag yung pagkain, pag may ma-offend, sabi niya sa'yo, inialay yan sa Diyos-Diyosan, wag mong kakainin para sa kaluluwa ng tao at para rin sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ito yung bahala kang ma-offend. Wala namang offense sa katawan ko to I will just do it para sa glory ng Diyos. No, ang offense na mangyayari doon sa tao is not for the glory of God.
Ang punto ni Pablo is, intindihin mo po yung tao na masasaktan ang damdamin. Unless otherwise, pagpapaalam mo sa kanya, baka ma-offend ka. Ano, kasi hindi ko alam yung stand mo rito. Okay lang, kakainin ko to or not. Pag sinabi, oh sige, sige, kainin mo siya, then you can do it. Naintindihan po natin yung gustong sabihin ni Pablo. Pati po yung iniinom natin. Iinom siya. Iinom ako ng alak, okay lang sa'yo? Kung okay lang sa'yo, di okay lang. Then you have to do it. May gagawin na eh. Di ka ma-offend. Pag nakalima ka, ma-offend na ako. Yung isa naman, titigil na sa 4 kalahati kasi pang 5 pa lang naman ma-offend eh. Ininom niya 4 kalahati. Di siya na-offend sa 4 na kalahati. Di hanggang doon yung limit. Naintindihan po natin. This applies even in other parts of our life. Halimbawa, mayroong sports fellowship. Siguro walang naniko, ala ba? Di ba yung mga nasiko dito? Nagpa-sports kami sa mga kabataan last December 30. Isa sa napansin ko is, merong mga marurunong na athlete, gusto niya laruin lahat yung laro. Ang problema namin, yung kabataan na meron kami, ang dami ng bata. Hindi na makakalaro yung iba kasi nilaro ng ibang athlete yung lahat ng laro. Alam niyo yun? Kahit po sa mga ganong laro, it's just, you want to show off your talent, but you also want to glorify God so that others can play too. Naintindihan po natin yung matching nung idea na gagawin ko to for the glory of God. Of course, gusto natin lahat manalo. Wala pong naglalaro na magpapatalo. Hindi yung, maglaro tayo para matalo tayo. Walang ganun. Alam ko naman merong konting, gusto ko ring manalo. Ayoko namang matalo, syempre. Lahat tayo po may ganun. But we do it for the glory of God. Sabi sa paglalaro, it's a sport. Let it be a sport. Let it be played accordingly. Hindi yung mananalo ka para masiko mo muna, para makashoot ka. It's not fair enough. Ganon din sa volleyball. Para makabawi ka sa kalaban, nilabas mong konti yung paa mo. Ang rule ng volleyball is hanggat hindi umaabot yung sakong mo sa guhit, allowed. Kahit tumilapon yung buong katawan mo, wag lang lalabas yung sakong mo sa kabila. Hindi ko maintindihan yung rule ng volleyball eh. Pag yung guhit, lumabas yung buong katawan mo, wag lang yung sakong, allowed. Ang gulo niya, Kailangan yung sakong wag tatawid. Kaya kapag nanonood po kayo ng volleyball, bakit natumba na po siya doon sa kabila, di pa siya foul o di pa siya violation kasi yung sakong daw di pa tumatawid. Para hindi ka violation, tumalong ka palabas. Wag lang tatapak yung sakong sa kabila. Hindi ko maintindihan yung gumawa ng rule. Para mabawian mo yung kalaban, magpadapa ka, tapos matapakan ka niya, mapilay siya. There are a lot of things to do with that. Merong mga kalokohan for a man to win. Sabi na, whatever you do, do it for the glory of the Lord. Pastor, mahirap yan. Totoo po yun. Kahit po sa driving, mahirap. Alam po ng mga driver ito. Straight yellow line, do not overtake. Huwag ka ring o-overtake sa tulay na merong 2 guhit. Alam po natin lahat, yun mga driver, paano kapag kasunod nyo yung e-bike? 2 lang kayo. Si e-bike at saka ikaw. Tapos yung sasakyan mo, 2026 model. Ganda, di ba, Tapos yung naka-e-bike, senior citizen. Dahil isang paa lang umaandar nun, tapos ikaw nandun. Di ba, ginawa nyo rin, lumampas kayo, pare-parehas tayong makasalanan eh. But you have to do for the glory of God. Pero paano naman yung Lord, yung e-bike, bawal nga doon, nandun pa pati kasi, di naman tumabi, hindi talaga siya tatabi.
Lalo na yung tricycle sa bugal yun, hindi tatabi yan. Notorious yung bugal yun, hindi tatabi yung tricycle pag nandun. Bahala ka maghanap ng daan. Ang dami pa namang paliko na merong guhit straight. Naintindihan niyo po, it's not, basta sa pagkain, mahirap po talaga siya. Therefore, we always need God's help. Yung laging kinukwento sa amin, yung nakamotor na isa, tapos yung isa nakasabit yung paa doon sa likod, nakaganon doon sa yun, tapos nagchichismisan sila, hindi na lang sila tumigil, tapos magkwentuhan doon sa gilid. Tapos ikaw nandun ka na, late ka na. Tapos ang bagal nila, pinaano ko ano lang yung pinagchichismisan. Overtake ka o hindi? Driver. Overtake tayo, di ba? Konti na lang sagasaan natin para mawala na sila sa balat ng lupa. Mga kapatid, I know it's a battle. Kahit saan po tayo maparo. It's not simply about the food. Kahit po yung sa pagkain, mahirap. Kakain ka na. Pero subukan nyo na to, nasubo mo yung rice, tapos biglang let's pray. Sino na po yung napangyarihan na nito? Let's pray. Hindi mo na pwedeng ibalik sa kutsara yun. Tapos, bakit kasi katagal niya mag-pray? Pero mahirap talaga siya. Ang punto ko lang nito, mga kapatid, when we say whatever you do, hindi ko sinasabi po ito madali. We battle with it. We struggle with it. Ang sinasabi ko po, lahat tayo dumadaan at dadaan sa mga ganito mga bagay. Then we need the Lord's help. It's not simply about yung food or sa ibang bahagi po ng buhay po natin. Ano pa yung lilinawin pa ito ni Apostol Pablo? Sabi na, give no offense to Jews or to Greeks or to the church of God. All comprising po ito, Jew, Gentile, at mga Kristiyano. Yun po yung gustong sabihin ni Apostol Pablo. Huwag tayong magbigay mag-cause ng offense sa kanila. Mga kapatid, ang issue ng cause of offense is about the food. Malinaw. It is about the food. Hindi po yung lahat ng bagay. Bakit? Kapag ang salita po ng Diyos ay binahagi niyo po sa iba, it will cause. Magkakaroon po ito ng offense sa iba dahil ang gospel ay offense sa iba. Lalo nang hindi mananampalataya. Ayaw nilang marinig ang patungkol sa Bible. Ipinagbabawal sa Israel sabihin ng Jesus doon sa kanilang lugar. Yung mga pro-Israel, di ko alam, yung mga pro-Israel kung naiintindihan yun. Gumawa yung dalawang senador ng Israel ay pagbabawal na sinasabi ang Jesus. Dumating sa panahon na halos ipagbawal na ang pagbabasa ng Bible sa mga universidad o paaralan ng United States of America, na kung saan yung kanilang mga paaralan ay pinasimulan ng mga Kristiyano. Ngayon yung Kristiyano are out. Kasi offense ang Bible. But on the other hand, mga kapatid, alam niyo yung Pride Day? Hindi chicken. It's yung LGBTQ nagpaparade. Merong mga Kristiyano na nagsasalita against them. Sabi nung isang bading, paano kung sa simbahan nyo kami magsasalita din kami against you? Sometimes you have to be fair enough. Pastor pro-LGBTQ. Hindi po. Ang punto lang nito is, they have their activity. Huwag kang manggulo. Kasi ayaw mo pag nagsisimba ka, papasok siya dito, manggugulo din. Nakukuha niyo po yung point. Merong nagrarally mga ganon, tapos merong sumasaling nakamike against them. It's not a proper place to do that. Kaya maging maingat po. Pastor, ginagawa niyo yung tama. Tama yun, pero it's not in the right place and at the right moment. Do your thing in the right moment and the right time. Kaya po, pag sinabi natin
give no offense, mag-ingat tayo na mag-cause po tayo ng offense sa iba simply about food and drinks. It's a battle. But magiging maingat po tayo sa bagay po na yon. Sabi pa niya doon sa verse 33, just as I try to please everyone in everything I do, not seeking my own advantage, but that of many, that they may be saved. Eh, yun po yung ating pinakalayon eh. We'll look for a time and a place where we could share the gospel na meron kang pagkakataon. Hindi panahon para magyabangan patungkol sa pagkain sa panahong ganito. Pwede kang magyabang, walang effect yan sa akin, pwede kong kainin. Whatever it is, totoo naman po yun. Kaya lang, if somebody will be offended, don't do it. Kaya yung pag-iingat po sa mga bagay na yun, pero mahirap po ito na, uulitin ko, hindi ito madali. Ito ay mahirap na gawain na pwedeng mahirapan ka, mahirapan din yung iba. But for us to do things, kailangan nating i-sacrifice yung mga bagay na pwedeng maka-offend po sa iba. Kahit yung ikapalagay mong gusto mong gusto mong kainin, huwag mong magpapagutom ka para dun sa iba. Hindi mo pwedeng sabihin, gusto kong gawin ito eh. Ito yung dapat kong gawin. If it become an offense, don't do it. Kahit po sa pag-awit, we're aware of that, na nung bago po ako dito, nakasara lahat ng bintana sa kanan side. Nung may bintana pa po dito. Nakasara po lahat dito. And that is Sunday worship. Sabi ko, bakit po nakasara ang mga bintana? Ang nag-explain sa akin yung kabila. Sabi, Pastor, alam mo ba bakit nakasara yung bintana dyan? Oo nga, ang init, sabi ko. Binuksan ko nga. Mayabang naman ako no? Binuksan ko, pero kasi mainit. Bakit ba nakasara yung bintana namin? Sabi ko. Kasi maingay kayo. Kaya nakasara yan. Maingay kami. Alam niyo naman, linggo kami dito. Ba't kami maingay? Hindi, maingay kayo. Pag natutulog kami, ang ingay-ingay nyo, 2:00. Nag-iingay kayo dyan. Kaya para makaganti kami, hinarap namin yung karaoke namin dyan pag linggo. Tapos, kakanta kami para bawi kami sa inyo. There were times magiging offensive po yun. Masama yung kumanta ng 2:00? Hindi po. Hindi masama po yun. Pero pag siesta time nila, masama yun sa kanila. That be an offense. Kailan, Pastor? Pag gising nila yung iba, mga 5:00, pwede na ulit. Gising ng lahat. 4, gising na lahat. Yung mga ganun ba, mga kapatid, could I sacrifice that? Yun yung time kasing gising na gising ako, Pastor. Kakaiba ka rin. Pero 2:00 kagising. Yun ang gusto mo mag-practice. It becomes an offense to others. Don't do it. Naintindihan niyo ba yung punto, mga kapatid? Pero sila po yung nagpabukas din ng bintana sa akin. Basta buksan mo na yung bintana pag linggo. Sila din po yung nagsabi, buksan mo na pag linggo. Hindi na kayo magkakaraoke. Hindi na. You have to open it. Parte po yun ng sabi nila, kasi hindi ka maingay. Kasi natutulog po ako kasabay ninyo. Sabi. Kaya tulog kayo at siesta din ako. Sabay tayo matulog. It's just something like, kailangan mo pong pigilan ng iyong sarili. Pwede kang magreklamo sa barangay. Magbabarangay kayong dalawa and sirain yung relasyon ninyong dalawa. And in the end, yung idea, baka maligtas sila, baka hindi na po may bahagi ang salita ng Diyos.
Dahil dito, sabi ni Apostol Pablo dun sa 11 verse 1, "Be imitators of me as I am of Christ." Jesus Christ sacrificed himself, limited himself in humanity, in human form, at hindi niya magagawa yung lahat ng gusto niyang gawin. Halimbawa, ito po yung issue ng kenosis. Ang Diyos nagkatawang tao. Kaya tatanungin ka ng Muslim, kung si Jesus Christ ay Diyos, bakit siya tao? Sabi ng Iglesia, kung si Jesus ay Diyos, sabi ng Bible, tao. Kasi nagkatawang tao siya. And He limit Himself. Ngayon, nung si Jesus Christ ba dito ay para hindi siya maglakad, pwede siyang lumipad? Yes. Pwede rin siyang from this place to America at instant. Pwede niyang gawin po yun. Hindi niya kailangan ganunin yung ulo niya para makalipat ng lugar. Pwede siya lumipat. Kaya niya pong gawin. Pag nagutom siya, kaya niya magpalabas ng tinapay. Kaya niya. Kahit yung bato, kaya niyang gawing tinapay. But he has to limit himself. Kailangan siyang uminom ng tubig mula dun sa balon. Naalala niyo yung babae na Samaritana? Nasaan si Jesus Christ? Sabi ng balon. Tapos di na siya gutom. Sabi ng mga, sino nagpakain sa kanya? Ba't di na siya gutom? He has to walk. At kailangan siyang ipako dun sa krus to limit himself and experience the pain. Pwede bang paliparin niya lahat ng pako doon, tapos itusok na doon sa lahat ng sundalong nagpako sa kanya? Yes, pwede niya rin paliparin yung latigo at ihampas sa lahat ng nagampas sa kanya to break even. But he has to limit himself. For what? Para sa kaligtasan ng mga tao sa sansinukob. Seems true, brethren. Tayo din. Merong panahon na kailangan nating ilimit ang sarili natin for the sake of others. Doon tayo makakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Dahil si Pablo has to limit himself. Kung maalala po ninyo ang kwento ng Acts, merong panahon na si Pablo binugbog, hindi niya sinasabi na siya Romano. Pupunta siya doon sa mga sinagoga, mga ngaral ng salita ng Diyos. By the way, he's allowed to. Okay? Pag nangaral po si Pablo sa sinagoga, allowed po yon. Allowed practice sa kanila. Pastor, nung nangaral siya doon sa Pretoria ng taga-Corinto, allowed po yun, debate. I-allow nila yung debate doon at makikipagtalas-tansan. Ina-allow po yun sa Corinth. Ang matindi doon, nanunood lahat ng tao, pati sa palengke, walang magtitinda pag may debate. O halimbawa, merong nag-uusap, merong issue ng barangay, walang magtitinda doon sa community nila, nandun lahat nanunood. O ganun po yung pride ng Corinth. Patalinuhan, nandun lahat sila nanunood. Hindi po kamukha sa atin, mag-away kayo, bahala kayong dalawa dyan. Sila hindi. They will watch that kung may usapan. Dadalhin sa barangay, yung buong komunidad nanonood. No, tapos nasa gitna sila ng usapin. May mga panahon na si Pablo, hindi niya sinasabi na siya ay isang Romano. He experienced the pain. Pag sinabi niyang Romano siya, nalilimit po yung binibigay na blow sa kanya. Kaya nung sabi na, sandali lang sasaktan mo ba ako samantalang Romano ako? Oo, sabi nung Romano ka? Oo, Romano ako by birth. Oo, sabi nung sundal, dami laking binayad ko para maging Romano, ikaw by birth mas mataas. But hindi na sinasabi po yun. He has to limit himself. Hindi niya rin sinasabi kung anong pinag-aralan niya. Hindi niya sinasabing, I am Doctor of Divinity. Sinabi lang po yan sa Philippian Church. For them to humble themselves.
Dahil merong pumapasok na mga mayayabang na nagtuturo, sinabi niya, I am a Hebrew of Hebrew. I know Hebrew language. I am a Hebrew. I am a Benjamite. I am a Pharisee. O ano ngayon? Alam niyo, parang ganun. Pero hindi na malaging sinasabi, he limit himself. He limit yung pwede nang sabihin natin pag mayabang, to take a pride. Nililimit niya po yun for the sake of others. Kinulong siya ng Philippian jailer, di ba na sinabi kaagad? Romano ako. Kung sinabi niyang Romano po, lalabas kaagad po, hindi siya kukulong. But he let that be. At inalaw ng Diyos na makulong siya para maligtas yung Philippian jailer and the whole family. Pero pag kailangan niya, doon pa lang po niya sasabihin. Kaya mga kapatid, in the ministry, we have to do sacrifice. You have to limit your rest for you to share the gospel. Starve yourself for the ministry of the gospel. Parte po yun ng paglilingkod sa simbahan. Kaya merong panahon, maraming ginagawa yung mga tao, tapos merong panahon na kakaunti, but you deprive yourself from something, magawa mo lang yung ministry ng Diyos. And that is imitating Paul and Christ. Kaya sa issue po ng pagkain, kung makaka-offend ka, don't do it. Hindi pwedeng uminom, pastor. Bakit ka iinom kasi? Baka kailangan mo naman. O, sige na. Pag di mo kailangan, huwag naman. Baka bisyo na lang. Manigarilyo, pastor. Kung gusto mong sirain yung baga mo, di okay lang. Nagkakape. Yung puso mo naman nakataya. Kaya di ka pastor eh. O, sasabihin na sa'yo nung graduate ng food tech. Yung decaf, pinakamaraming chemicals ang nakalagay. O, ka na magkakape. Bandang uli, tubig na lang matitira sa'yo. Nag-expire pa yung tubig. O, pag 10 days na, di na pwede. Ano na lang. Alam niyo ba yun, nag-expire yung tubig? 10 days? O, tanong niyo na lang po sa food tech. You have to limit yourself for the sake of others. At huwag ka namang sensitibo masyado naman for the sake of others. Baka lahat na lang na-offend ka. Vegetarian ako eh. Tapos sasagot yung kabila, paano yan? Carnivorous ako. Hindi ako omnivorous. Carnivorous lang. O sige, pag umorder tayong pansit, sa aking laman, noodles lahat sa'yo, ha? Sa'yo lahat yung pansit. Pati gulay, sa akin yung pusit. Sa akin yung chicken. Pag sa fast food kayo, order kayo, sa'yo ang pinya, sa akin yung burger, patty, ha? Malinaw. Sa'yo yung repolyo, sa akin to. Sa'yo din yung mayonnaise. Alam niyo yun? Sana din naman kayo ganun to the point of compromise. Para di ka na mapit. Sige, kung yan ang kinakain mo, ito yung kakainin ko na lang. Malinaw po yun. It's just to be aware of others at huwag tayong magkasiraan ng damdamin dahil lang po sa pagkain. Pero kung makaka-offend po tayo, huwag tayong kakain. Dosay ka ko-offend po ng iba. Huwag naman tayong too sensitive. Baka mamatay na sa gutom at paglalaway yung kasama natin sa kinakain natin, hindi niya makain-kain yung sa kanya. Let's be also sensitive sa bagay na. Hindi lang ikaw ang tao sa mundo. Hindi lang ikaw mananampalataya sa mundo that could be offended. The others can also be offended. Kaya maging maingat lang po ang bawat isa. Gawin po natin ang lahat for the glory of the Lord. Let's be imitators of Paul as how he imitate the Lord Jesus Christ. Manalangin po tayo. Aming Diyos,
tama at dapat lang na ang lahat ng ginagawa po namin ay para sa inyong kaluwalhatian. Tulungan po kami. We struggle with it. Nakikipagbaka po kami dito. Minsan di po namin magawa yung mga bagay para sa inyong kaluwalhatian. Tulungan kami, aming Diyos, na sa bawat hakbang po namin, magawa po namin ang mga bagay na kalugod-lugod sa inyo. At hindi rin kami maging offense sa iba patungkol sa pagkain, sa inumin. Bagkus kami ay maging daan at daluyan po ng inyong mabuting balita. Tulungan kami, aming Diyos, na patuloy po namin kayong maparangalan sa aming pong mga buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.